Ngayong buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang World Day of Grandparents and the Elderly, isang pagkakataon upang ipagdiwang ang ating mga lolo at lola. Sa espesyal na episode na ito nang wala kayo sa lola ko at lolo ko, makikinig tayo sa mga kwento at aral na nagbigay ng pag-asa, gabay, at pagmamahal sa kanilang mga anak at apo. Simulan natin ang kanilang mga kwento, at tuklasin ang mga aral na nagbibigay liwanag sa ating kinabukasan. Ako po si Ofelia Dublin Angeles, nasasakupan po sa parokya ng Immaculada Concepcion Cathedral. Asawa ng Diyos, umabot po ako ng 70 years old. Last April lang po. Sa akin po, napakahalaga po kasi ang lola ko ang nagturo sa akin kung paano ang pananampalataya sa Panginoon. Kasi palagi po akong sinasama sa mga dasal. At ang dasal pa nga po noon, mga Espanyol pa, bata pa ako. Lagi po akong kasama ng lola ko. At yun nga, kasi Bisaya po ako, talagang lahat ng plano namin, sa Bisaya, ewan ko sa mga nakakaalam, palagi po yung karuktong, kung halimbawa may plano o may lakad, lagi pong karuktong yan, yung baawa ang Diyos, kung luluubin ng Diyos. Lagi pong kaduktong yan. Yun po ang pinalakas sa akin ng lola ko. Kaya pag ako hanggang ngayon magsasalita sa awa ng Diyos, kaawaan tayo ng Diyos kung luluubin ng Diyos. Palagi pong ganon. Nakuha ko po yan sa lola ko. Yun po talagang pananampalataya na kahit ano po ang gagawin, huwag kalilimutan magpasalamat o humingi ng tulong kung kinakailangan. Talagang linggo-linggo o kahit hindi araw ng linggo. Kasi mas palasimba po yung lola ko eh. Minsan nga nasanay na ako, pag naiwan ako, umiiyak talaga ako. Pag hindi ako naisama sa pagsisimba. Sa pagdadasal, naglilid kasi ng mga dasal yun eh. Opo, wala ng Espanyol noon eh. Pag alas 6, wala ng tao sa kalsada. Wala ng bata, mga nagdadasal na. Talaga pagkatapos po ng alas 6 ng hapon at inabot ka sa daan, lahat ng makakasalubong mo na matanda sa'yo, magmamano ka na. Ganon ko po kami noong araw. Ganun po. Kasi bukod sa ang ama apo ko dito sa PCC Catholic School nag-aaral, nakikita din po nila sa akin, hindi ko man ituturo, nakikita po nila sa akin. Kaya minsan pag mayroon silang mga assignment tungkol sa kanilang sa mga relihiyon, sa akin talaga sila nagtatanong. So ibig sabihin, naniniwala sila sa akin. So hindi man sa salita, mas malakas po yung action. Nakikita nila kung paano ako naglilingkod sa simbahan, paano ako sumusunod sa kautusan ng Diyos. So kahit hindi ko sinasabi sa kanila, naniniwala po sila sa akin at nakikita ko naman na talagang ginagabayan din po sila. Kasi maano po ang mga apo ko, yung mga magalang, ganun po sila. May respeto sa mga nakakatanda. So nakikita po nila yun. Minsan po nangyayari po sa akin yan. Kasi nung pagbagong chemo po ako, minsan yung pag-effect ng gamot, nangihina po ako, hinang-hina ako. Minsan sabi ko, Lord, bakit nangyayari ito? Parang nawawalan ako ng faith, pero nakakabawi agad ako, sabi ko. Kakayanin ko to, Lord, gusto mo ako iwanan. Magkasama tayo sa laban na ito. So, nararamdaman ko na nakakabawi ako ng lakas unti-unti. Kasi sabi ko, kasama kita, Lord. Huwag mo akong iwanan. Pag iniwanan mo ko, hindi ko kakayanin to. So, lahat ito, niloob mo mangyari sa akin. Alam mo, kakayanin ko dahil kasama kita. So, ganun po ako
bumabawi ka agad kahit ako nanghihina o nahihirapan. Naniniwala ako, kakayanin ko, malalampasan ko. At talagang totoo, 4 years na ako nagkikimo, pero eto pa rin. Sabi ko, hindi ko alam kung anong plano ng Diyos sa akin, pero naniniwala ako, magaganda ang plano niya sa ating lahat. Wala siyang maganda, wala siyang hindi magandang plano. So yun na lang ang tinitingnan ko, kung ano yung plano niya sa akin, yun ang inaabangan ko. Basta sumusunod lang ako sa kung ano ang gusto niya. Sa totoo lang po, ako po ay cancer patient. Lung cancer po, nang ma-detect po ay stage 4 na po yun. So, marami bang nagsasabi na mabilis lang yan. Kasi lang, tapos stage 4 na, mabilis lang yan. Pero sabi ko, huwag niyong pangunahan ang Diyos. Siya ang nakakaalam sa lahat. So, kung nangyari sa akin to, hindi natin alam kung anong plano niya. Kaya hanggang ngayon naniniwala ako may maganda siyang plano sa akin. Malay mo, ibabalik niya pa rin ako sa service. Yan pa rin ang pag-asa ko. At saka, siguro nga, pinaplano ng Diyos na pwede akong mag-testify sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan. Kasi ito, sa loob ng 4 na taon, ito pa rin ako. Masigla, binibigyan niya ng lakas. So, para saan ito? 'Di ba? So, kahit ka doon sa cancer center, sinasabi ko sa mga classmate ko, "Oy, classmate, ito na naman tayo, pero alam ko, kasama natin ang Diyos. Pagagalingin niya tayong lahat." So, masaya sila pag nakita nila ako kasi masaya akong nagkukwento sa kanila. Yan po, talagang biyaya ng Diyos sa akin yan. Kasi alam mo, sa lahat ng nagkikimo, kahit sino tatanungin nyo, ang effect ng chemo ay manhid ang kamay, manhid ang paa. Kahit sa katawan, manhid yan. Pero biniyayaan ako ng Diyos. Dahil kahit anong manhid yan, nakakapag-paint ako. At yung painting ko, na ibebenta ko, na nakakatulong sa treatment ko. Tapos bukod sa painting na yun, mayroon ng, alam ko ang Diyos ang nagpasok sa akin sa isip niyan eh. Kasi hindi ko magagawa yan kung wala siya. Yung mga basura, yung mga wrapper ng mga chichirya, sabi ko, gusto ko nga sana ituro kung hindi ako ganito, gusto kong ituro sa kahit saang mga barangay. Pero may naturuan ako isang barangay eh. Yung paano imisin ang basura. Yung mga balat ng chichirya, mapagkakitaan pa. Kasi ginagawa ko yun na parang triangle, tinutuhog ko, ginagawa kong kortina. Tapos, kukunin ko lang, kung mayroong mag-o-order, kukunin ko lang yung lapad tsaka haba. Kaya doon kumikita din ako. So, ang maganda pa doon, bukod sa nababawasan ng basura, yung bang nawawala yung mga bumabara sa mga emburnal na binabahayan ng daga-ipis. Yun ang ayokong mangyari sa atin sana. Kaya mayroon akong hindi ko matandaan kung anong barangay yun eh. Kung San Nicolas, kung San Miguel, na naturuan ko, mga magulang. Kaya lang konti lang ang umattend nun. Pinaliwanag ko sa kanila kung paano kahalaga pag nawala ang basura. Sa konting yung pagsisikap lang, konting sipag lang at tiyaga. Ultimo yung mga plastic bag, ginugupit ko ng pahaba, na iko-crochet ko, nagaganchilyo ko, na igagawa kong bag, nagagawa kong yung paso, damit sa paso. Halimbawa, ang paso mo ay plastic lang, gawa mo ng damit, gawa sa mga plastic bag na kino-crochet ko, na ginawa kong sa mga paso, mga hanging plant, na ang damit nila puro plastic, yung mga plastic ng mga plastic bag, sandubag, na iko-crochet ko siya, na nagagawa ko ng kung ano-anong bagay pa, na napapakinabangan, na bawas basura talaga. Noong umpisa, ang ginagawa ko yung mga phone bags lang, yung mga cellphone bags.
Pero palaki ng palaki yung mga bahag, palaki ng palaki din yung mga orders. Parami ng parami. Tapos yung paiba-iba. Hanggang sa dumating ako dun sa paggawa ng yung mga pangsabit sa bag, nauso ngayon na pagsabit sa bag, kaya lang hindi crochet. So ang ginawa ko crochet. So kung ano, mga cartoon characters, mga animals, nagawa ko yon. Tapos itong nagawa ako ng last year, nagawa ako ng mga pang-Christmas. Pero ang nagawa ko ng mga nativity scene. Yung nativity scene, bali 8 character. Yung Holy Family, si Joseph, Jesus and Mary. Tapos yung 3 hari, tapos isang camel, tsaka sheep. So, yun po ang scene sa nativity. Nakailang order din po ako noon. Na talagang, sabi ko ito ang siguro ang biyaya ng Diyos na parang ginamit niyang daluyan na kanyang mga biyaya para makarating sa akin. Tuloy-tuloy yung aking treatment, ganun. Tapos ngayon po, bukod dun sa nativity scene, marami na po akong naisip na gagawin. At yun na nga, nakagawa ako ng Advent wreath. Nasa gitna, andun yung Holy Family. Tapos, bukod dun sa Advent wreath, Christmas wreath, na marami pang ibang design, kaya lang kunti lang ang nagagawa ko pa. Marami pinapasok sa akin si Lord ng mga design na magaganda. Kaya pagka nailabas ko, wow Lord, ang ganda, thank you, thank you. Kasi minsan pinapasok niya sa isip ko yan Naaalala ko, pag nailabas ko, Lord, thank you, ang ganda. Tapos pag naipost ko sa Facebook, ayan, marami na ma-order. Kaya ang gawa ko, tuloy-tuloy talaga, tuloy-tuloy. Hindi ako nawawala ng trabaho. Kahit manhid ang kamay ko, nagagawa ko lahat. Sa akin talaga, gusto ko ipasok sa kanilang puso't isipan na ano't ano man ang mangyari, huwag mawala ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Kahit ano't ano man ang mangyari. At palagay ko, naitanim ko naman sa mga anak ko. Dahil nakikita naman nila Nakikita nila. At nakikita ko na rin sa kanila, mga anak ko, kung paano sila mananampalataya sa Diyos, paano sila nagtitiwala, at paano sila umaasa sa Diyos. Talagang wala naman tayong maasahan, kundi siya lang So siya lang talaga sa lahat. First time meron maging lolo't mga lola. Anak ko, sabi nga nila, mas mahal daw ang apo kaysa sa anak. Pero sabi ko, parang hindi naman. Sabi ko, pareho lang naman. Siyempre, nung ikaw ang nag-anak, magpapalaki ng mga anak, busy ka rin, nagtatrabaho ka pa rin. So akala mo, mas sila. Ngayon kasi may mga apo ka, mas ang oras mo sa apo. 'Di ba? Pero doon sa mga bagong lola at lolo, siguro ang pagpapalaki nyo sa mga apo nyo, mas maganda siguro makita ng mga apo kung paano, lalo na pagmamahal sa Diyos, pananampalataya, at saka hindi lang yung paggalang sa mga nakakatanda. Mas maganda talaga kasi yung nakikita Kasi hindi mo man sasabihin, pag nakikita nila, mas ginagaya ng mga bata yung nakikita kaysa sa sinasabi. So mga bagong lolo at bagong lola, pakita nyo kung ano gusto nyo mangyari sa mga apo nyo, ipakita nyo ngayon. Huwag lang basta sa salita. Mas gumagaya sila sa kilos. Kaya mas maganda, maliliit pa sila, makita na nila sa inyo mga lolo at lola. Ay, pangarap ko po talaga, tuloy-tuloy lang. Kung ano man yung
pangarap nila, huwag nilang alisin sa pangarap nila ang Diyos. Isama nila lagi sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga plano, ang Diyos. Dahil yon ang magbibigay sa kanila ng mas maganda, mas magandang plano, at mas maganda ang ibibigay nila kaysa sa pangarap nila. Ano ba yung sa Facebook ko lang kasi pinopost yan eh. Sa Facebook ko, Opie Dublin Angeles sa Facebook.